Aldi Vilches, isa rin miyembro at saka nasa council at saka nandun siya sa founding members din ng UFO Society of the Philippines. Magandang gabi, Zaldi. Magandang gabi. Welcome back. Okay, salamat. Oo. Salamat, Star, for inviting me here again. Yes, nag-enjoy sila. Nag-enjoy sila ng Thank you. panayam natin. Kasi nakita nila seryoso. Hindi yung akala kasi nila, porque ikaw ay naniniwala sa UFO, baka pupunta dito na kung ano-ano isuot sa ulo. Di ba? Mga normal tayong tao, di ba? Sa Hollywood lang siguro yun nangyari. Maaari naglalakad di ba, no? Tapos Totoo. nagsusuot ng UFO na suot, no? Pero sa totoo lang, seriously, nasabi mo nga kung ano ang background mo, isang negosyante, di ba? Na talagang seryoso ka sa buhay tapos napunta ka dito dahil nga sa mga kakaiba mo ring experiences. Never ko inakala yon sa buong buhay ko na magkakaroon ako ng affiliations dito sa UFO Society of the Philippines or even dito sa UFO in general. No? Yes, oo. Kasi malayo sa akin yun. Malayo sa aking Pinag-aralan din. Ay, pinag-aralan, orientation ng pamilya ko. Masyado kaming closely knitted sa Christianity, Catholic. So, sa akin, it's far out. Wala talaga sa akin yun. Until that time that I have experienced that thing that happened to me. So, sabi ko, hindi lang siguro yata ako nag-iisa. So, by then on, so, nag-ano na ako, nag-research na ako, nagtanong-tanong, hanggang napunta ako sa kina Anton, sa UFO Society of the Philippines. So, yun ang unang-unang nangyari. By the way, si Anton siguro ngayon, kaya siya busy. Oo. Kasi meron meron siyang parang beauty, Anton, sorry. meron siya pinopromote. Yeah. Alam ko yun, meron siyang focus talaga siya doon. Yeah. Anyway, so hindi naman natin siya masisisi dahil hindi po yung seryoso yung beauty niya, it's actually for the health. Yes. Health advocate yan. Oo. Yan. Anyway, alam mo kasi dito sa atin sa Pilipinas, hindi masyado alam mo kung bakit hindi masyado dito sa atin? Yung mga tao dito, walang pakialam naman eh. Marami nangyayari sa Pilipinas, hindi documented. Okay. It's either ayaw nila, or takot sila, or wala silang pakialam, for that matter. Diba kasi, ano naman ang pakialam ng UFO sa pagkain ko kinabukasan, di ba? Yes. So I would rather go. Hindi masyadong doon. Bakit ba ako makikialam pa dyan? Magtanim na lang ako, di ba? Or pumunta sa dagat, mangisda, di ba? Kaysa UFO ang inaano ko. May mga ganyan na mga tao. Well, hindi natin naman, as I said, hindi naman natin din sila masisisi dahil iba-iba naman ang natin, appreciation ng mga ng ating mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Siguro sa kanila, very secondary. Siguro secondary nila sa kanila yon. Laman sa tiyan, nung uunahin nila. O tuition fee ng mga anak nila, o whatever. Kaysa mag-reveal sila ng UFO, pagtatawanan sila ng mga tao, sasabihin, may topak sila. Kasi yun ang kultura natin din, di ba? Nare-ridicule sila ng mga karamihan. Kahit nakita na nila, hindi nila pwedeng sabihin, baka sabihin, nakakita lang ng... Even nga yung sa paranormal, hindi lahat din nagsasalita Hindi. Oo. Parang takot sila na kung ano talaga, husgahan sila. Yeah. Well, ang paranormal naman, para sa akin, parang hindi naman extraterrestrial sila, pero they also come from another dimension. Yes. Parang, diba? Ganun nga. Parang, pareho lang kung sasabihin mo na ibang dimensyon. Okay? Yung iba naman, ibang being. Parang, kung ano yung kakaiba, kung ano yung hindi sa norm natin, di ba? Doon madalas na hindi ako magsasalita. Sasabihin nila kasi ako may aning-aning. kasi tayo, kung ano lang ang nape-perceive natin, natatouch natin, nahahawakan natin, nakakapagsalita tayo dun sa mga nakikita natin, yun lang ang ina-appreciate natin na tunay. Correct, oo. So, hindi natin alam
na meron pang mas maraming nangyayari sa parallel world Exactly. or sa another dimension Or other dimension. other than us, no? Oo. So, Masalimot kasi yung usaping parallel world Oo. Iba yan, iba. Sasabihin niyan, the same you in a different... okay. Pero ito siguro, ibang dimension. Oo. Ito, definitely, they come from another dimension. Yes. Oo. Hindi natin matanggap kasi nga because of religion also, culture, Isa religion. yun. Oo, yan Isa yung yun. nagre-restrict sa atin na tayo lang ang nilalang. Yan, 'di ba? Kaya alam mo, makinig na magtanong po kayo. Imbitahan ko kayo magtanong. Pwede kayo magtanong kay Zaldi sa numerong 8924-4101, locals 5671, 5672 and 5673. Kung hindi po, pwede kayo magpadala ng inyong katanungan sa Viber, Teleradyo Servisyo Viber, 0919-278-3000. Actually, sa totoo lang, bago ang lahat, meron tayong nakuhang ano. Ready na ba, Gerson? Ready na ba yung ating isang guest? Wala pa rin. Okay, hindi pa. Okay, check natin. Kasi alam mo, sa totoo lang, nakita ko siya. Paunahan ko kayo, hindi pa po verified, no? Hindi natin verified yun. Yes. Nag-post siya sa inyong wall sa UFO Society. Tapos makita ko, tinanong ko siya. Actually, kinuha ko yung phone number niya, tinawagan ko siya, tapos tinanong ko yung kanya experience. But again, we are just saying na ito yung naglakas loob na naglakas ng loob siya na mag-post na meron nga nakitang bagay. Saan kaya? Baguio. Baguio. Yeah. Which marami rin Marami talaga. doon sa Baguio. Oo, maraming sightings doon. Hotspot yun ng mga ganyan sightings. Oo. Actually, yung mabulubundukin, ayan. Pero alam mo sa Amerika, mas ano sila sa disyerto. Sedona, mga gano'n. Yes, oo. Bulubundukin pa rin. Pero, in fact, sa Sedona, gusto kong mag-join ng UFO tours. Kaya lang minsan kasi, ang sarap kasi matulog. At saka sobrang damig. Yan, kaya hindi ako sumasali. Pag pupunta ako doon every February sa Sedona, nagpupunta ako sa Sedona, iba ang enerhiya. I think the entire Arizona has a different aura. Oo, iba. Ibang energy yan dyan. Oo. Even along the way, mapapansin mo parang, ano kaya habang nagbibiyahe ka, tapos pagtingin mo, meron kang kasabay. Minsan napapaganon ka di ba? Nasa Arizona ba yung parang Devil Stone? Parang, it's a huge mountain, a rock actually. They call it Devil Stone ba yan? Parang nandoon ba na? Arizona yan. Oo, doon yun yata. Doon yun. Hindi daw siya makareceive, Gerson, hindi daw siya makareceive, mahina daw ang SIM nila, ang network. Dapat daw sa email, makareceive siya ng link ng Zoom. I think nasabi niya yun na mahina yung telepono kasi. Mahina. Oo, kasi izo-zoom siya parang pakita. Kasi, ewan ko kung nahingi yung mga pictures, nahingi ba yung pictures sa kanya? Oo. Yan. Anyway, ito kasi di-describe natin, meron siyang kwento Actually, this is not the first time daw na nakakita siya ng... wow. Oo, hindi daw first time. Meron siya ibang, nagugulat pa nga siya biglang, sabihin mo, akala mo eroplano. Kasi daanan, di ba, flight path din ng Baguio banda, di ba? Yeah, so, meron yung mga doon din dumadaan ng mga eroplano. Nakikita naman niya na may mga eroplano. Pero, nakita niya na biglang, yung tatlong ilaw, biglang may shoot out na isa. Wow. Oo. So, minsan, ayaw daw niya magsalita kasi nasasabihin siya na baka may ganon. Yan. So, ordinary lang naman siya. That is actually the essence of putting up the website, yung UFO Society of the Philippines. Para, like yung mga kagaya niya, ng mga bago, nag-aalangan, doon sila nagpo-post, doon sila nagre-reveal, doon sila kaya lang, lately, we have become so busy. Ako, may pinagagawa rin ako sa bahay. Kaya busy. Oo. Busy ako. Pero masarap din naman pag titignan mo, marami rin naman sila mga pinopost about marami. Mga disclosure and everything. Yes. And Baguio is very ano pangalan to? Parang ang energy ng Baguio ay napaka different from all the rest of the areas there. There was a time, I don't know if I told you about it before dito na nag-interview ako, na yung Baguio, kasi nasa taas yan, nasa bundok, there was a time na meron ako nakausap na local doon, at ang sinabi niya,
may lake daw doon sa, hindi lake sa Baguio. There's a water in Baguio, stagnant, pero maalat. Dagat yung alat niya. Talaga? Pero Oo. nasa taas. Pero nasa taas. Baka Sa Baguio, I don't know which part ng Baguio area. hindi pa, na-discover na ba to? Alam ng mga tao doon, locals. Pero sa kanila, ordinaryo lang yon. Pero for us, na hindi na, taga Manila tayo, hindi naman natin, pagkalam natin, siyempre, wala naman dagat doon sa Baguio. Oo. Di ba? Maalat daw yung tubig. Pero alam mo, sa paranormal field, isa rin ang Baguio sa mga haunted places na madami ring sightings din naman ng Antipolo is one. Yeah. Oo. Rizal area. Antipolo. Marami dyan. Yeah, I remember kami ni kaya lang inulan kami. Alam mo yun dun banda sa may Rizal, no? Nakakatawa kasi isa siyang para siyang may flat, no? Parang may plateau na hindi pero nakaangat. Nandun kami lahat. Okay, nandun kami na Tony. Ayun. Baka Tanay yun, Rizal? Parang ganun ba na? Tanay. Oo. Tapos wala naman kami kasi nga umulan eh. Sayang eh. Okay. Teka, sabi niya, ang ating guest daw nasendan po na email sa Zoom, ng Zoom link, sasabihan natin. Nasa email na. Sabi ko na nga ba, mahirap eh. Nasa email na. Yan. Yun. Yun. Oo. Minsan kasi ang hirap dahil nga, alam niyo sa Baguio, mahirap ang network. Network. Oo. Yeah. Kaya hindi matawagan. Hindi matatawagan talaga kasi mahina talaga. Ako, via... Alam mo, nagtataka ako dyan, lahat ng mga internet, kahit doon sa abroad, yung mga kapatid ko, ganun din. Oo. Doon sa US at saka doon sa Europe, mahihina rin yung mga internet signals nila. I even saw parang warning na doon sa States, October 4, 6 na nga, 7 na yan, di ba? October 4, nagkaroon sila ng rundown, parang alert system na lahat ng internet connections, lahat ng ganun. Isi-shut down, sinut down nila nung October 4. Oh, for what reason? Hindi ko alam. Yun ang hindi pinagtatakahan ng karamihan din. Oo. Minsan kasi may mga ganyan mga moves na hindi mo alam, no? Tapos bibigyan nila ng technical reason. Yeah. No? Hindi, sa kanila, testing lang daw yun. Yun nga. Sasabihin, meron lang ganito. Gagawa nila na Minsan nga, sasabihin na, di ba, pag meron sighting ang mga piloto, sasabihin, weather balloons. Weather balloons daw. Di ba? Or, meron pa nga, alam mo yung parang may candle, tapos may yung lumilip. Anong tawag doon yung kapag may offering ka? Di ba ang mga Japanese mahilig sa ganyan. Tapos, di ba, meron silang fire, tapos sasabihin niya, nakalimutan ko ano tawag doon. Nakalimutan ko rin, pero di ba, alam ko yan. sasabi nila na ganun daw, you must have seen someone doing a ritual, yung ganon yan. Minsan, ganun lang, ganun lang naman sila eh. Anyway, gusto kong pag-usapan kasi, sa totoo lang, sa Amerika, meron silang natawag na documented na mga sightings, di ba? I think we were talking about earlier, no, na sabi ko sa'yo, napanood mo ba huwag na natin sabihin yung, sa Netflix, di ba? Pero di ba, meron isang documentary doon ng UFOs? Yes. Kasi, ako talaga, mula nung mag-guest ka, sabi ko, balikan ko nga ulit yung mga ito, kasi nga, hindi yun ang nagiging focus ko. And then, I got to realize, totoo pala ito. So, I watched that documentary. Panoorin niyo po. I watched that documentary at na-realize ko, ito hindi makakasinungaling dito eh. Talagang kita mo yung mga lights, tapos gumugrupo, nagiging isa, tapos hiwalay. I remember one of the events doon, nasa Africa nangyari. Zimbabwe. Yeah. Different races sila. Mayroong puti, may blacks, there were children at that time. Doon sa school nila mismo nangyari yon. Tapos nung ini-interview sila, matatanda na sila. Ang cute nga, no? Di ba? Parang... may isang classmate na dinidebunk sila.
Yung sinasabi na, they're just telling a lie. Yes. Isang classmate. Totoo Classmate yun. lang yun. Pero pansinin mo yung classmate na yun, habang nagsasalita siya, yung mata niya gano'n na Parang, gano'n. parang... Nakikita mo na merong kino-cover up eh. May Kasi hindi katulad nung yung mga nagsasalita na nag-grown up na Real, sila. Talagang nakaganyan talaga sila na what ang did I say? expression nila talagang, yung isa talaga nakaganon pa siya. Tapos sabi ko, halatang halata sa body language na he's making up the story. That actually caught my attention. Sabi ko, itong mga to, hindi to magsisino. Mga matatanda na sila this time. I think the story of Zimbabwe was, it was recess time and the children were in the playground. Yes. Oo. Tapos, 2 bata naglalakad, babae. Babae. Tapos nakakita sila ng bright light, nandun sa isang portion ng field. Tapos, they saw several beings, parang nag-exchange. May ginagawa eh. Excuse me. Tapos nag-aano sila. Parang merong tapos oval daw yung head. Parang suot ay scuba diving suits na itim. Yeah, it tapos, was described that way. It was just described that way. Pagkatapos, yung mga bata, nakita din pala nila lahat yun. Kasi nga yung nakita. And then they were describing the same thing. Tapos nung dinrowing, iisa kasi kasi ginawa sa kanila hinihiwalay tapos pinag-drawing iisa ang drawing, 'di ba? Totoo. So mayroong sabi nung 2 bata, ang ganda-ganda ng storya talaga. Sabi ko, alam mo, the way they recounted it, parang yun, alam mo, totoo. Hindi nila makalimutan sa isip nila. Na parang sinasabihan sila, may telepathic message na take care of the environment, take care of the environment. Correct. Yun ang nakita. Tapos doon nagkaroon ng interest yung isang Harvard na psychiatrist. 'Di ba pumunta pa isang psychiatrist at tinesting lahat ng mga bata. Tapos naging naging controversial yung Pulitzer Prize pa yun, yung psychiatrist. Tapos tinesting niya yung mga bata, ay isa lang na niya kasi na hindi nagsisinungaling yung mga bata. Except for yung isa lang. Parang inutusan na manggulo, parang ganon. Yun ang ko kasi sa akin din ang perception ko dito sa mga aliens na yan. They're here to help us. Kaya lang, I'm calling it parang wine-weaponize sila ng mga ibang mga tao dahil ginagawa silang masama. Oo. For whatever, ano bang klaseng purpose yun? Para i-divert tayo or gawin silang masama para meron nga akong nabasa na gusto sila mag-stage ng fake invasion ng mga aliens using holographic pictures. Talaga. Yes, holographic things. So, balak nilang gawin. Para masira yung alam mo image. yung holographic ngayon, ginagamit na yun sa mga concert. Ginagamit na yan sa ang China. Technology natin yung technology na yan. Parang akala mo, live yung mga whales. Makikita mo. Makikita mo yun sa mga stage. Sa Dubai nga, makikita mo sa mall nila. Akala mo nasa labas. Holographic. Yun. Yeah, At saka parang tunay talaga. Yung mga commercials ngayon sa mga buildings, akala mo doon sa China o sa Japan, may dragon pa. Giant o dragon na gumagano. Lumalabas-labas pa. Holographic yung mga ganyan. So balak nilang gawin yan. Na baka magkaroon ng alien invasion para pasamain ng alien. Kasi they're offering it to public now Ngayon lang akong tataka, bakit nila unti-unti dinidisclose yan sa public? For what purpose? Si Dr. Greer nagsabi niyan na there's a possibility that they're weaponizing itong disclosure ng mga aliens. Pero that would be unfair kasi yung storya, alam mo kung gugustuhin lang naman talaga ng aliens yan. Sabihin mo, matagal na tayo. Isang ganyan lang tayo, ha? Wala tayo. Pero mga weapons nila. The story that was documented, sa Fukushima. Okay. I watched the Fukushima yung yung mismong yung ini-interview yung mama doon. Yeah, oo. 'Di ba ano pa nga siya Siya ay isang high priest na sabi nga niya, eto nung magkaroon ng Fukushima ganyan, dito hindi kami dinaanan, pero nakita daw niya para siya yung pinaka-high priest doon. Tapos nakita niya ang laki-laki ng spaceship na nandoon. And then doon sa Fukushima,
Yan. Ang nakakaano doon, ang sabihin mong parang gimbal. Is merong mag-asawa yun na talagang parang kinontak pa sila para silang yung through dreams, astral travel and everything na kasi parang welcome sa kanila, hindi nila dinideny yun. And nung makita nila nakuhanan merong video talaga yes. na gabi at saka may araw pa, pero sa gabi hovering over Fukushima, yun nga yung sinasabi nila ang radiation reading nila was 4,000 something. Yun yung radiation. It could have been worse daw, sabi nung... Yeah. Tapos, nung nakita nila na may isang ship, tumapat dun sa unit number 4, kung saan yung nag-leak. Tapos, parang may binim, no? Pag beam na gano'n, after nun, the next day, nung chinek nila, 800 na lang. Yung So, it means, kung gano'n ang ginawa ng, alam mo, sa totoo lang, sabi ko, isang beam lang sa atin Wala na. Wala tayo. Oo, kaya nga. Buong mundo, baka pwede tayong anuhin nila. Because they have weapons like, they can destroy the entire planet in just a blink of their... Pero sila, alam mo yung Star Wars ba yun? Star Wars ba yun na nakita sa film? Mas highly naman ang kanilang mga they're destroying technology. Yes, they're destroying Pero dito sa Fukushima, same documentary. Pinag-aralan nila, 'di ba? Katulad natin, 'di ba, may historical mga papers tayo. In 1803, meron pa silang mga drawing. Correct. Naka-drawing doon yung spaceship. Imaginein mo, in old ancient Japanese, may naka-drawing na spaceship. So in other words, yung mga ninuno nila nakakita na. Oo, na-drawing talaga nila. And napaka-detalyado pa ng drawing. Sabi ko, gawa-gawa ba natin ito? Kung sabihin mo, that was part of history. Ibig sabihin nun, noong panahon na yun, gumagawa-gawa na yung mga Japanese noon. I read about one incident. Ito, hindi naman extraterrestrial, pero in relation to yung mga ancient, discoveries. Meron sa Africa, hindi ko lang alam kung saan part ng Africa. Nakahukay sila ng mga giant skulls na napanood ko yan. Ang laki ng ulo, tangkad ng tao yung ulo. So ganun kalaki talaga. Ganun kalaki. O paano sinasabi na yun daw mga giants noon? 'Di ba? Correct. Yun. Pero okay, yung the same sinasabi ko na 1977, napakaraming sightings pala noong 1977. So, yung Broadhaven na tawag nilang triangle, no? Nakaganyan yan. Okay. Ayan. So, marami doon nagkaroon yan daw unang-unang first large mass sighting in UK. Okay. Doon daw nandoon. Yeah, at least 450 people had the sighting. Yan. Tapos, nakita nila mysterious crafts. Iba-ibang mga sitwasyon nila nakita. And then, bakit ganun? Ang hilig nila sa school children. May ito rin, school children din ang unang nakakita. Hindi ko maintindihan kung bakit yung no? Kasi siguro, yung mga bata, wala kasi silang malisya Innocence. So, oo. Yan. Kung anong perceive nila, yun ang tunay. Oo. Kasi yung mga bata daw, nandun siya sa loob ng kwarto, hindi siya lumabas for recess. Tapos yung mga bata naglalaro. Pagpasok ng mga bata, nag-uusap daw tungkol sa mga nakita nila sighting. Tapos sinasabi niya gano'n na, titingnan ko nga kung ano yung sinasabi nila. Tapos nung pumasok siya, nung lumabas siya, nakita niya, tumakbo siya, pumasok ulit siya sa dahil nga hindi niya, parang something was telling him, run, tumakbo siya. Yan. So, yung iisa daw sinasabi ng mga bata. Tapos malapit doon noong 1977 sa Coombs Farm. Ito, magkakalapit lang siya, kaya nga triangle Ibig sabihin, isang lugar sa UK na individual places nagkaroon ng sightings. Nakita ko yun. Nakita mo yun, yung kay Coombs Farm. Yes, ito, nakakatawa ito. Naglalakad daw siya 6:30 at saka nakakita daw siya ng glow, no, sa field, no, nakita siya. Pumunta siya, lumapit siya kasi naglalakad lang siya kasi alam mo naman mga farms doon. Tapos nung naglalakad siya, nakita niya na may rustle sa may hedge, parang may gumalaw. Tapos paglabas daw ganyan, naka-silver suit. Tapos tingnan sa kanya, going towards him, tumakbo siya kasi nga sabi niya, takot ako 'di ba? So, ang layo ng takbo niya, tapos
Wala na daw siya nilingon-lingon, umuwi na lang siya. Tapos the next day, sinabi ng auntie niya, ano nakita mo? Tapos sinabi niya, alam mo, hindi daw nagsabi na hindi totoo. Kasi sabi ng auntie niya, nakita ko rin yan. Tapos they went back to the place, kung saan nakakita ng giant na footstep. Kasi yung being was at least 7 feet tall. Wow. At least lang daw. So, sabi nung tita niya, 3 to 4 weeks ago, may nakita rin ako eh. Kasi nagda-drive sila, tapos nakakita sila ng parang football na shape. Tapos sumasabay sa kanilang kotse. Di ba sa atin mga Pilipino, meron mga ganyan? Ano bang tawag sa kanila? Yung mga matatangkad na yan. Kasi I remember before, my wife, when she was still alive, she was telling me na meron daw siyang panaginip dati. Na yung bahay kasi nila, alam mo yung mga bahay dati, mga kubo-kubo, may matatangkad kasi yung doon sa probinsya, yung mga poste. Elevated sila. So, yung pinaka first floor mo, elevated ka na dahil na yung poste. Tapos yung konting apak mo ng konti, may mga dalawang steps mo, nandoon yung term sa amin, banggirahan. Banggirahan. Diba? Yung nandoon. Doon kasi may parang window yon. Sabi niya, in her dream daw, nakita daw niya na may tao na may hat. Doon sa dream niya, nakita niya in front of her. Sabi niya, that is impossible na yung tao makakatindig ng ganong katangkad. Dahil matangkad na mas mataas kasi parang stilts na di ba? Oo. Di ang tangkad doon. So, sobrang tangkad ng mama na yun. So, hindi lang siguro 8 feet yon. Mahigit pa siguro. Kaya ang sabi nga nila at least, kasi from afar Hindi mo naman masusukat kasi from afar Although it was in her dream, but she was very much convinced na totoo yun. Pero sabi niya, it was in her dream. Yun, Ngayon, pasok natin muna saglit. Sige. Ito, si Benjamin Bulseco from Baguio City. Okay. Ikaw na magtanong kasi may nakita siyang di umano na alien. Ayan. So, pwede na natin ipasok? Via Zoom, audio lang. Hello. Benjamin, ready ka na? Ready ka na? Parang nagkakasayahan yata kayo dyan. Medyo lang. Kumusta ka, Benjamin? Benjamin, eto si Saldi Viches. Siya ang nagmo-moderate nung ating UFO Society na page. Kung saan ka nag-post. Okay? Parang ang hirap yata ng sound, no? Parang nawawala-wala, Okay. Sige. Medyo signal. Okay. Sige, may tatanong sa'yo si Saldi. Hello, Benjamin. Kumusta ka? Mabuti naman po, sir. Benjamin, anong edad mo ngayon? For the benefit of the people. Hindi ka nakikita Kaka-41 ko lang po ganun ba? So, kumbaga sa expertise, kumbaga sa pagkatao, hindi ka na yung parang bata na hindi alam kung ano yung nakikita. Na hindi alam kung ano nakikita, di ba? Benjamin. Benjamin, saan ka ngayon sa Baguio? Saan part ka ng Baguio ngayon? Dreamland po, subdivision. Okay. Kailan kaya nangyari ito? Pwede mo ba i-say-say sa atin kung kailan o ano nangyari? Ano ba ang nangyari nung time na nakita mo ito? Benjamin? Andiyan ka pa? Parang mahina ang signal niya. Mahirap siguro. Hello, Benjamin? Hello? Nahirapan ng signal. Mahirapan ng signal, Gerson, no? Alam mo naman kasi sa Baguio kahit ngayon, yan, yung mabalik siya. Benjamin? Hello? Hello. Sige po, sige, go. Kwento mo kung ano yung nakita mo. Bali, August 25 po yun ng umaga. Okay. Kasi, pumunta po kami ng La Union sa bahay ng lola. Pero ano po yun yung tawag nito, puro bundok po siya kasi hindi siya, basta nasa liblib siya na lugar. Okay. Saan? Then, okay. Saan banda? Santo Tomas po yun Agoo, bandang Agoo. La Union. Mapuno. Oo, okay. Liblib po siya.
Pababa So, nung sa time po, Nagilian kayo, bumaba sa Nagilian. yes sir, medyo parang doon din po yung daan nun. Oo. So umaga po yun, nagkwekwentuhan yung mga relatives po namin. Mga ano? Then, Relatives. Relatives. may nakita po ako na maliit na linya. So papalaki siya ng papalaki. Nasa nasa sky, no? Oo. Parang siya, parang hindi ko masabi kung usok ng eroplano o o kung basta hindi siya usok, parang ganun eh. So binidyo ko siya. So papalaki siya ng papalaki. Pero yun lang po yung muna yung binibidyo ko. Oh, gabi ba to araw? Umaga mga 7, basta 7:30 mga Oo. maaga po yun. Tapos habang sabi ko video ko nga to, sabi ko ganun. So binibidyo ko siya. So parang hindi po ako nakontento, sabi ko. Isip ko sa photo, picturean ko siya. Tapos picture lang po ako na picture. Then hindi ko pa tinecheck yung nakuhaan ko, yung ng photo. So tinecheck ko na lang po nung nakauwi na ako dito sa Baguio. Pero parang may nakita po ako nung time na yun. So pero Benjamin, maputol kita. Yung sinasabi mong parang usok, ano ba yan? Linya lang? Gumagalaw ba siya? Linya lang po siya na maliit, pero papalaki siya. Yun lang talaga po yung focus ko na i-video. Okay. Pero nung sip ako ng camera, so pag-click ko nung hindi ko pa po napapansin yun. Basta dito ko na lang pag-uwi ko sa Baguio, sabi ko, check ko nga yung mga footage. So ano nakita mo doon sa camera? Lumabas po yung bilog na yun. Bilog? Parang flying saucer. Yes, ma'am, opo. Gaano kalaki yung flying saucer na nakita mo? Saan galing siya? Doon sa usok galing or dumating lang siya? Iba siya at nasa gilid po siya, kaya makikita niyo po doon sa photo. Ang naka-focus doon yung nasa gitna, yung maliit na linya. Nandun po doon sa photo na sinend ko. Oo, nandun sa UFO Society. Oo. Sige. Tapos, ano nangyari? Pagkatapos mo nakunan yon, mga ilang minuto yon nung nakita mo? Di sir, bale, lunch na po kasi kami umuwi nun. Pag uwi ko na ng Baguio sa Tinik, yung mga photo, doon ko na lang po nakita. Marami po yun, dinilit ko na lang yung iba. Oo. So, ibig sabihin nun, basta kuha lang siya na, he was more interested dun sa linya. Okay. Okay, so may video nga siya nung linya. Tapos, nung siguro click lang siya ng click, dun lumabas yung spaceship na nakita ko rin nandun sa UFO page niyo. So, dun, hindi niya nakita mismo, basta click lang siya ng click, tapos nung pag-uwi mo, dun mo nakita, Opo ma'am, kaya makikita nyo dun sa video, ang nasa gitna nun, yung linya na yun. Makikita nyo din po dun sa photo. So yun lang yung focus ko talaga. Wala pa yung bilog na yun. Gerson, ikaw ba sa buong buhay mo ngayon ka lang nakakita nito? Benjamin, I'm sorry, Benjamin. Ngayon ka lang ba nakakita nito? Hindi sir, marami pa, meron pa pong iba eh. Sige, kwento mo yung nandiyan ka sa Baguio. Kwento mo yan. Dito naman po sa amin, kasi dito po dumadaan yung Ayun, wala na. Wala na naman si Benjamin. Ang hirap talaga, talagang sana makabalik agad. Alam mo yung sinasabi niya, kakaiba yon dahil usually yung mga UFO, wala namang usok yun eh. Oo. Kung sakasakali na galing siya dun sa usok or whatever. Pero malayo kasi yung usok at saka yung kusang lumabas. Kung aeroplano po yun, dapat puti. Sige, kwento mo yung yung nakita mo sa Baguio. Yung dito naman po, bale, may dumaan na commercial plane. Okay. Then, meron siyang di ba pag sa aeroplano po, meron yung signal light niya, dalawang pula sa pakpak. Pula at saka green.
So yung nakita ko po kasi mga 2 o'clock po yun na madaling araw. Minsan lumalabas po talaga ako para mag-video ng baka sabi ko baka may mga kakaiba na naman ako makita. Yung time na yun, plano po talaga. Then tatlo yung ilaw niya. Tatlo naman talaga. Tapos sa likod puti. May puti po sa likod eh. So kakala mo kaparte ng eroplano. So nung tumapat na po dito sa akin, humiwalay po yung puti, pakurba na sobrang bilis. So nawala siya dun sa eroplano. Talaga? Ano yung nung itsura nung ship? Korteng eroplano mismo, mahaba o Hindi, eroplano talaga. Eroplano talaga siya. Pero nagtaka siya doon sa humiwalay. Tatlo yung ilaw niya, yung puti nasa likod. Makikita mo po yung eroplano, di ba? Yung puti, kala ko kaparte ng eroplano. Humiwalay po siya ng mabilis nung tumapat na po dito sa akin banda. Oo. Parang humiwalay, parang may eroplano ba naghihiwalay? Oo. Diba? To think. Pura niya parang between parang ganun. Pero ilaw talaga. Ilaw ng So, pero sa palagay mo, eroplano ba talaga yon? Or baka mamaya... Hindi niya alam kasi nga flight path yun eh. Hindi niya alam. So, basta ang alam niya, ganun na itsura ng eroplano. So siya, certain siya na eroplano yun. Dahil yun ang, sa palagay niya, dahil meron... Pero ang tanong ko, kung yun UFO, could it be na yung ilaw ng eroplano na-destroy at nakalas dun sa lalagyan? Ako po doon. Bakit siya humiwalay? Bakit po humiwalay yung ilaw? Kumurbada pa eh. Mabilis mo, kumurba siya. Kumurba. Kung nahiwalay yun, bagsak na yun. Kumurbada. Oo. Yun yung hindi niya maipaliwanag. Kasi bakit humiwalay at pakurbada. Yes. Tataka ako dyan. Kung eroplano yon at tapos merong UFO, was the UFO connected doon sa eroplano or it's just it happened na meron lang UFO doon at that particular time na nandoon yung eroplano. Oo. Pero yun nga nakakapagtaka bakit kumurbada. May iba ka pa bang sighting ng ibang UFO pa? Bukod dyan? Meron pa po yung dun din sa same place po sa La Union. Meron din. Parang buwan po siya na malaki na parang buwan pero nag-hologram siya. Parang dalawa daw buwan nakikita niya. So may isang actual na buwan tapos parang may isa pang buwan. Oo. Okay din 'yun Yun nga sinasabi ko kanina. Nung rin po ako sa Baguio, nakita ko rin po yun. Pero sa taas na po ng banda dito sa amin. Baka so same place. Kala ko po siya buwan na kasi pag nag-cellphone ako, lumalabas ako. So kala ko yung nasa harap ko buwan. So habang nag-Facebook ako ganyan. So yung naaninag ko may buwan kasi maliwanag. Di tinitignan ko siyang ganyan. Pero hindi, basta alam ko buwan siya, liwanag. Wow. Pero nung lumingon ako dito sa kaliwa ko, kasi makita niyo po yung SM Mall dito, nandun pala yung buwan. So nung tinignan ko yung nasa harap ko, natakpan na po siya ng ulap, pero makikita mo pa rin yung pangalawang shine buwan. nung buwan. Yung pangalawa. Yes, sir, ganun din po. Yes, sir. Pero kung tumingin ako dito sa kaliwa kasi makita mo yung SM EDSA, SM Baguio. Parang layo. Ang layo sige. Oo. Anyway. Okay. Sige. Oo. Ang dami niya experiences, Oo. Di ba talagang energies niya para makakita ng mga ganun. Benjamin, baka i-provide mo sa amin yung i-post mo yung iba pang mga videos at saka lagyan mo ng caption doon sa UFO Society or baka dito kay Ma'am Star. Pwede naman sa UFO Society para napapanood ng lahat. Yeah. Nakikita. Bigay mo para saka
para sa kaalaman din ng karamihan din na may gusto ring Sige po. O sige. Maraming salamat sa shinare mo, Benji. salamat Bulseco, po. ng Baguio City. Maraming salamat. Thank you po. Goodbye. Yan. Yan, Yes, ayun, kakaiba, wala na. no? Yun ang sinasabi ko kanina tungkol dun sa mga holographic. Mimicking. Di ba minsan akala mo parehong buwan Yung pala, or sabihin mo parehong object, di ba? Yung sa kanya hindi sinasadya yung pagkuha sa picture kasi nga siguro naging point of interest lang niya yung linya. Pero magkaiba kasi yung linya malayo tapos yung nandun sa picture nandito malapit sa kanya. Sabi ko, hindi kaya drone yon. Sabi niya masyado malaki para sa isang drone. Dahil dun sa, according to the picture. So, hindi natin masasabi, no? Hindi pa natin masasabi unless makita mo nga yung sa ano niya. Look at it later. Nandun pinost niya siguro the other week pa yata, 2 weeks ago. Kakaiba yon dahil hindi yun usual na mga nagpapakitang UFO na sila lang or di kaya walang ibang traces. Pero malay natin. Hindi natin masabi kasi wala naman tayong investigation. Yan nga mahirap sa atin dahil hindi natin naiimbestigahan. Diba? Okay. Babalik po tayo. Magko-comgap muna tayo ng saglit. Feel kita with Stargazer. Di birong maging nurse. Bawal magkamali sa patuloy ang serbisyo para sa bayan. Impormasyon at balita para sa bawat Pilipino. DWPM, Radyo sa Istrenta para sa mamamayan. Mapapanood sa Radyo sa Istrenta YouTube channel at Teleradyo Serbisyo sa Sky Cable at I1 TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming social media accounts. Patuloy ang serbisyo para sa bayan. Impormasyon at balita para sa bawat Pilipino. DWPM, Radyo sa Istrenta para sa mamamayan. Mapapanood sa Radyo sa Istrenta YouTube channel at Teleradyo Serbisyo sa Sky Cable at I1 TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming social media accounts. Patuloy ang serbisyo para sa bayan. Impormasyon at balita para sa bawat Pilipino. DWPM, Radyo sa Istrenta para sa mamamayan. Mapapanood sa Radyo sa Istrenta YouTube channel at Teleradyo Serbisyo sa Sky Cable at I1 TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming social media accounts. Nako, gumaganda ng Zaldi, gumaganda ang ating pag-uusap ha. Alam mo, actually, marami pa tayong alam mo, sa Amerika, marami talagang documented din. Kung ako sa inyo, panoorin nyo yung documentary tungkol sa aliens. Yes. No? Maganda rin naman pa. Alam niyo, mawiwili sila kasi
Ako yung Ancient Aliens din, pinanonood ko yun. Nanonood din ako noon. Oo, kasi Ancient Aliens, talagang magugulat ka eh. Na-carve nila sa Totoo. mga... Yun nga sinasabi ko, itong 1803, paano nandun sa kanilang manuscripts? Correct. Oo. 'Di ba? Bakit nakasama 'yun? Oo nga, nandun. Yung 1803, 1803 'yun eh. Tapos bakit nandoon? 'Di ba? Talagang yung isa manghang-manga siya. Sabi niya bakit ganito ito? Kasama yung mga old na mga Japanese writings. May caller tayo. Ay, Kukunin natin. Si Joe, 30 years old ng Cainta Rizal. May tanong po sa UFO. Magandang gabi, Joe. Magandang gabi, Joe. Joff. Joff. Sorry. Oo, Joff. Yes, magandang gabi, Madam Stargazer, saka good evening, Sir Saldi. Sir Saldi, ask ko lang po, no, Opo. anong year po ba na-discover tong UFO, no? At saka second question ko po is, totoo bang galing ba sila sa Pluto? So, yun lang namang mga tanong ko. Ang year kasi, siguro, the time of our existence, nandito na yun sila. Hindi natin mapiho kung kailan kasi may mga evidences na before even yung mga yung mga ninuno natin thousands of years ago nandito na sila, they come and go. Yung pangalawa mong tanong, yung galing sa Pluto, ay hindi ko po masabi na galing sila sa Pluto, but they come from a different dimension. Ang Pluto kasi is part of our universe. So, hindi ko masasabi that they come from Pluto. They may be, galing sila sa ibang universe other than our universe. Yes, definitely. Karamihan sa kanila, galing dito sa Orion's Belt. Nakikita mo parang ano ba itong star constellation na to na mayroong parang belt sila, tatlong stars at the same time na parang belt ng isang may arrow, Sagittarius. Star constellation ng Sagittarius. Galing sila diyan. Yan. Pero Joff, alam mo yung pagtatanong kung kailan pa. Actually, kung manunood ka ng mga documentaries, mamamangha ka na ayun, lalo na yung naunang mga aliens, magugulat ka talaga. Kasi meron din sila na nahuhukay na mga parang malalaking beings eh. Actually, yung acclaimed na appearance nila is when yung 1941, I think, from the Roswell. Yun ang medyo documented. Pero ang ano talaga, since the time na Time immemorial na saan tayo. may tao na. Dahil there was even a theory. Theory lang naman yon. Na they were the ones who made us. The Anunnakis. Theory. The Anunnakis were the ones who made us. Ang unang purpose nila noon is for the para makatulong sa kanilang trabaho. Yung mga sabihin natin mga monkeys like beings before, tiningker nila yung kanilang DNA, ginawa nilang medyo mas intelligent kaysa monkey para maintindihan nila ang mga instructions nila. And then it evolved into human beings. Pero alam mo, Joff, kung talagang wag lang natin pag-usapan kasi reliyon, kasi alam mo maraming magagalit, pero pero kung tutuusin, Joff, tingnan mo yung nasa Biblia natin, yung mga pillar of fire at saka mga burning bushes. Yes. At saka isipin mo na lang paano ako hanggang ngayon mangha pa rin ako paano nagawa ang pyramids. Yes. Ang pyramids. Paano nagawa yan? Biruin mo, tonneladang mga bato. 10 tons, 20 tons yung mga bato. Sa Stonehenge, no? Paano na i-bit-bit palagay sa taas? So, di ibig sabihin nun, advance na yung utak ng, kasi may mathematical calculation na kung kamo
Oo. They have the levitating technology before Exactly. na pwede nila Oo. i-levitate. Kasi bakit ganun? Bakit meron tayong hindi magagawa na kahit pa sabihin mo ganun ba kadami ang Correct. tao noon para magbitbit ng toneladang mga Hindi bato? magagawa Oo nga. talaga nila Kasi yan. dinidepict sa ating sa mga movies na Yes. dami-daming mga tao. Ay, hindi pa naman ganun kadaming tao noon. Di ba? May katanungan ka pa rin ba, Joff, na iba? Manood ka nung sasabi kong documentary. Manood ka. Oo. Okay na po, malinaw na po. At saka before I let go, no, Yes, ma'am. ask ko na rin yung kung ano magiging kapalaran ko. No? Hi. Pwede ba i-dictate yung... Oh, sige. Ano bang birthday mo? Magtatanong daw siya. Sige, pagbigyan natin. Ano birthday Sige, mo? January 16, Okay. yun lang. Okay, sige. Tingnan natin itong taon na ito. Okay. Okay. Naayos mo na ba ang mga relasyon mo sa itong taon na to? Baka meron kang makasagutan o meron kang hindi magkakaunawaan. So, na mga kamag-anak mo o kaibigan mo. So, maaring mangyari yun hanggang end of the year, no? Pero, huwag ka na lang papatol para hindi lumala. Okay? So, this is a year na meron mga konting, sabihin mo na mga konting tampuhan. Nangyari na ba? Oo. Bali, wala naman po nangyaring tampuhan. So, bali, medyo positive lang din naman na minsan may malas na, ang mga malas lang naman is yung mga bigla kong nawawalan ng mga cash or pera, mga ganon, o kaya mga isa pa. Kasama yan sa taon mo, oo. Pero ingatan mo ngayon yung hanggang sa hindi pa tapos ang taon, ha. Ingatan mo ang mga salita o kaya kung merong yung mga tampuhan. Dadating yan. Oo, yan lang iwasan mo lang. Kasi yan yung theme of the year mo. Yung pawawala ng cash, kasama yan sa buhay natin. Sometimes you have, sometimes wala. Hindi naman, at least hindi ka nasa down. Okay? So, yung next year mo mas maganda. Mas maganda ang pangitain next year. Basta, ingatan mo lang. Malalaman mo, sabi ko, ingatan mo lang yung pagsasagutan sa kamag-anak mo o sa kaibigan mo. Okay? Thank you, Joe. Maraming salamat po. Okay. Bye-bye po. Thank you, Joe. Pero sa totoo lang, Saldi, Opo. ang dami yung sabihin mo yung nasa caves. Parang sa Peru pa yata yun eh. Yung Sa mga Peru caves. marami yan. Okay nga. Ang sarap pumunta, no? Machu Picchu. Oo. Tingnan mo yung bakit meron silang ships na nakaganon. Tapos may mountains, may goats, no? Na makikita mo na dinodrawing nila. Mga ano tawag doon? Hieroglyphs. Hieroglyphs. Kung sa Egypt pa hieroglyphs, no? Yeah, Pero doon, meron pa sila isang term eh. Nakikita mo meron spaceship eh. Na nakapatong. Hindi lang spaceship, meron silang mga kakaibang mga nilalang. at saka meron silang mga helicopter na designs, mga ganon. So, ibig sabihin na drawing nila yung time nila. Meron dati may mga helicopter siguro. Or yung dala ng similar. or dala ng mga siguro sabihin mo from visitors natin from outer space, no? So, magtataka ka bakit may ganun? Sa India, grabe. Okay. Yung mga ano nila doon, mga sculptures nila. Oo. From yes. Very intricate. Paano nila na curve yung mga, tapos polished pa. Oo. Ang taas, mga temples nila. Oo. At saka meron pa punong-puno eh. Punong-puno. Oo, ang taas.